What's up mga ka-90s? Welcome sa isa namang project and DIY episode. Last time kung napanood niyo yung video natin mga ka-90s ay nagpintura tayo dito sa ating CR. This time naman mga ka-90s ay magkakabit tayo ng shower para dito. Don't worry mga ka-90s ha, hindi masyadong mahal itong project na gagawin natin. Hindi katulad nung araw pag narinig niyo yung salitang shower, may isip nyo mahal or mayayaman lang yung meron nito. In our simple way, gagawa tayo ng shower para dito mga ka-90s. Kaya samahan nyo ako muli. Tara, let's! Okay, bago tayo magsimula, ito muna yung ating mga gagamitin. Isang mahabang tubo, bali pinagputol ko na yan. Shower bulb, yung ating solvent, elbow connector, yung connector, yung isa na to may thread to, yung sa kabila wala, yung ating shower head. So bali gagamit tayo dito ng 5 connector, tatlong connector with thread, dalawa yan at saka yung isa na yun, tapos yung isa naman without thread yan, parehas ng side, and yung elbow connector. Okay, so sa atin gumamit tayo ng extension, ayan, ng isang maiksi na yan kasi masyado tong maiksi kapag ka direkta natin nilagay doon, parang ganyan, ayan, masyado yung maiksi, halos nakadikit na tayo sa pader pag naliligo. So gagamitan natin ng extension na gaya para humaba. Ayan, okay na okay yan. And then kung meron kayong level, gamitan nyo na lang din ng level pag kinabit nyo to para at least siguradong pantay. Okay, so gumamit din pala tayo dito ng conduit clamp. Conduit clamp po ang tawag dyan. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan, usually sa ano to sa kuryente ginagamit to, pero pwede rin naman dito dahil magka-size lang naman ng PVC pipe yung ginagamit dun sa kuryente tsaka dito sa tubig. Bali tatlo yan. Yan. So ayun, mga support yan para hindi gumalaw-galaw yung ating PVC pag kinabitan natin. Okay? Okay, ang presyo nga pala nito mga ka-90s, itong ating shower bulb is around 200, 220 or 30. Ayan, depende sa mga store na bibibilan nyo. Yung shower head natin, sa pinagbilang ko na ito 222 hindi ito metal plastic lang yan mga ka-90s, kaya magaang lang yan. And then yung ating mga connector, 5 yan, so 10 pesos, 12, 13. Yung ating conduit, ito mga ka-90s, hindi ito nabili sa hardware, pwede kayong bumili nito online, mura lang ito mga ka-90s, hindi yan masyadong mahal. And then ano pa ba, okay, so yung ating connector na elbow at saka itong isang connector with thread, sinolvent na natin niya kahapon. Nang sa ganun nakadikit na siya, nakapix na, kasi kung ngayon natin yan isasabay sa pagsusolvent, medyo magiging pangit yung kalalabasan ng pagdikit niyan, kasi tawag dito, mabibigatan. Although pwede pa naman natin gawin yon, at hindi nga lang natin pwede itong ikabit agad. So kailangan talaga natin palipasin ng isang araw, nang sa ganun matibay na ipagkakapit ng ating mga solvent. Alright, so okay, ayos na tayo dito, pwede na natin ito ikabit. Okay, kung ang gripo nyo mga ka-90s ay dati nang nakalagay, let's say dati nang nakalagay, ang papalitan nyo lang po doon itong bali magkakabit kayo ng T-connector para doon sa gripo at doon sa shower line sa ating magiging shower. Ito po yun. Nagmarka na nga pala ako dito mga ka-90s yan. Itong mga to,
Okay, nagmarka na tayo dito. Ayan, nilagyan na natin ng mark yan para tuloy-tuloy na tayo. Magbubutas lang tayo dito. Diyan, magbubutas tayo dito para dun sa ating conduit clamp na gagamitin. Ayan, so tatlo lang naman yan eh. Para mamaya, isasaksak na lang natin dyan yung ating PVC pipe para ikabit. Okay, so gumamit ako ng level para sigurado nating pantay yung tubong ikakabit natin. Okay? Okay, so ikabit na natin to. Okay, itong mga connector na to mga ka-90s, ang bibili nyo po is yung branded. Pati yung PVC pipe na ginagamit natin, branded po ang bibili ninyo. Yan kasi, masisikip yung mga dugtungan. Kung napanood nyo yung ating previous vlog ng paglilinya ng PVC pipe, makikita nyo doon mga ka-90s na kahit na wala pa tayong solvent na nilalagay, ang hirap na niyang tanggalin kapag ikinonect nyo na. Pero syempre, kailangan pa rin ng solvent. So, yun yung importante doon, yung kagandahan doon mga ka-90s. Kasi, pag mga branded yan, yung fitting yan, talagang maganda. Kasi dati nakagamit na rin ako noon eh. Hindi branded yung mga connector na ginamit ko. Although branded naman yung PVC na ginagamit ko noon. Pero yung connector, hindi. Ang tendency, maluwag. So, kailangan ko magdoble ng solvent para mag-fit lang siya ng maayos. Okay. Okay. Press lang natin ng bahagya. Ng ilang segundo. So, ito yung nasa baba. Nakadugtong sa gripo to. And then, dudugtong naman natin dito sa taas yung shower valve. Okay. It's good. Ito naman sa kabila. Ito pala kinabit na natin mga ka-90s yung ating conduit clamp. Yan, tatlo na yan. Ang purpose niya para dito. Siya yung hahawak dito sa ating PVC pipe. Alright. Yan, katulad yan. So ito, kailangan maikabit na muna natin to dun sa ating pipe. So
So, naglagay na tayo ng ano dito, no, ng Teflon. Bali, medyo na ano na siya. Kailangan doblehin natin to. Okay, kapit na natin to. Okay. Mapapansin niyo dito sa ating shower valve, meron niyang araw na nakaturo pataas. So make sure na naka-upright position yung ating shower valve kasi ang tubig niyan papunta doon. Paakyat. Kapag nakaganyan yan, hindi yan aakyat. Dito po. Upright position po, naka 90s. Yeah. So ito naman yung ating ikakabit ngayon, itong pinakamahaba. So mga ka-90s, naaalala nyo ba nung mga bata pa tayo, nung tayo maliliit pa, di ba kadalasan or nakakakita lang tayo ng shower doon sa CR ng mayayaman o yung mga kalaro nating mayayaman na may shower sa CR nila, di ba? But this time mga ka-90s, kaya-kaya na natin mag-afford ng shower. Tulad nito, hindi naman to, actually yung sa akin, it's about 500 pesos lang yung akin nagastos dito, yung aming nagastos. Kasi yung itong PVC pipe na mahaba, sumobra na to doon sa aking mga ginamit nung tayo ay naglinya ng water supply, yung PVC pipe na water supply natin. So hindi ko na to ginastos sa project na to. Ang binili ko na lang dito, binili lang natin dito itong shower valve at yung shower head. And then bumili na lang ako ng ilang connector pandagdag dito sa ating shower. So kaya hindi tayo gumastos dito ng malaki. Hindi katulad nung araw, talagang kailangan may budget ka para makapag-afford ka ng shower sa ating CR, di ba? Alright, so ito na lang sa taas. So ito kagandahan mga ka-90s na nakaabang na yung ating conduit clamp. Ito, itong dalawa na yan. Para pag kinabit natin to, naka-hold na.
Okay. So, ang gagawin na lang natin, isusuksok na lang natin to connect doon sa ating shower valve. So, meron nang hahawak sa kanya. Kaya inuna natin tong mga ating conduit lamp para may susuporta ng humawak. Tingnan na lang natin kung pantay ano. Alright, ayan. Okay, so ito na yung ating kinabit na shower. Ayan ang itsura niyan. Ayan. So, ikakabit na lang natin yung shower head dyan. Okay. So, ang height nitong ating shower valve from the floor, siguro yung level ng pusod nung adult size. I'm 5'7". So, yung aking level na pusod katapat nitong ating shower valve. And then dun sa ating shower head naman na ilalagay, depende na lang sa inyo kung gaano kataas. Pero syempre kung hindi naman siguro kataasan, siguro mga 7 feet, yung ganon, kung wala namang mataas na tao dun sa ating member of the family, diba? So mga 7 feet, ito sa akin 7 feet yan eh. Kaya okay na okay lang yan. Okay? Okay, tapos na tayo dito mga 90s. So bukas, tetestingin na natin yan. So hahayaan lang natin matuyo yung ating solvent na nilagay. 24 hours mas maganda kapag naglalagay tayo ng solvent. Bago natin testingin, nasa ganon, talaga nakapit na yung ating mga connection, yung ating mga dikit. And then meron tayong idinagdag dito mga ka-90s. Ito. Ayan. Itong ating shower curtain. So, papakita ko sa inyo kung paano natin ito ikabit. Okay? So, tatlong bagay lang ang ating kailangan. Itong shower curtain rod, yung shower ring, yung curtain ring, at saka yung ating pinaka-kurtina. Okay? Ito mga ka-90s, optional na lang to. Nasa inyo kung gusto nyo magkabit ng ganito or hindi. Ang presyo nito mga ka-90s, bali sa department store ko na lang to binili. Doon namin to nabili. Pero meron din naman ito sa mga ibang tindahan, of course. Okay, itong curtain rod, mga 250 ang halaga nito. Ito namang curtain rings, 69 or 70, let's say 70. At itong ating kurtina ay 500, 820, mga ganon. Okay, so yun yung presyo na pwede nyong pagbasihan. Okay, kabit na natin to. Pala mga ka-90s, yung ganitong klase ng curtain rod, hindi na natin kailangan gamitan ng screw or ng pako para ikabit. Extendable to mga ka-90s. Yan, ganito lang. Higayin lang natin. Paikot lang natin yung ganito para ma-extend siya up to kung hanggang saan yung kailangan nating haba.
tayo. O yan. Okay, ito naikabit na natin yung curtain ring. Ayan, so para hindi tayo mahirapang magkabit kung nakakabit na tong ating curtain rod. So, ang height pala nito mga ka-90s, yung ating curtain na nabili ay 72 inches para mas madali natin maintindihan, ano? Okay, so kaya yung height ng ating rod ay 72 rin ang ating nilagay. So, lagay na natin yung ating kortina. Okay, ito yung kortina na kakabit natin. Bali, ito yung design na ating napili. Okay, ayan, yung tsura niyan. Oh, gandang tignan, di ba? Simple lang yung CR natin, pero naging maganda naman ang itsura dahil dun sa shower na nilagay natin at saka dito sa kortina. Okay? So, meron pa tayong isang babaguhin dito. Itong ating switch. Bali, may tendency na mabasa ito dahil dun sa shower. So, papalitan natin to ng cover. Yung waterproof, ay kakabit natin. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo, papalitan natin na switch. Bali, may cover to. Ayan. So, waterproof to mga ka-90s, may plastic yan. Okay, so safe na yung ating switch ngayon. And then, ito naman yung ating shower. Nakikabit na rin natin. So, testing na rin natin ito, okay? Okay, ito, ayan, pakita ko sa inyo kabuoang natapos natin. Ayan. Tanggalin natin itong. Ayan yung ating shower head. Testingin natin ito. Okay. Okay, it's alright. Okay, so isang project na naman ang natapos natin ngayon mga ka-90s. Sana ay meron uli kayong nakuhang idea sa project nito. Then, don't forget to subscribe, share, and like na rin mga ka-90s, and pakihit na rin yung notification bell. So, every time na meron tayong video katulad nito is mato-notify kayo agad-agad. Okay? So, salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe sa ating channel and patuloy pa rin sumusuporta sa channel natin. Okay? So, hanggang sa susunod na mga video mga ka-90s. Bye-bye!